Pagkatapos ng laban kay Durog, hindi na muling naging normal ang sabungan. Ang mga tao ay hindi agad nagsiuwian. Sa halip, nanatili sila sa kani-kanilang pwesto, tahimik, nag-iisip, at tila pinipilit unawain ang kanilang nasaksihan. Ang dating init ng sabungan ay napalitan ng malamig na katahimikan. Si Mang Delfin ay hindi na lumingon pa sa paligid. Dahan-dahan niyang ibinalik si Bertod sa kulungan. Wala siyang sinabing kahit ano. Wala rin siyang ipinakitang emosyon. Ngunit sa loob niya, malinaw ang lahat. Hindi na ito simpleng laban. Hindi na ito tungkol sa panalo. Habang palabas siya ng sabungan, napansin niyang unti-unting nagkakagulo ang mga tao sa likod niya. May mga sabungero na nagtatalo, may mga organizer na tila hindi alam ang gagawin, at may ilan na tahasang tumitingin sa kanya. May halong galit at takot. Delfin. Isang malakas na boses ang tumawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang isa sa mga pangunahing organizer ng torneo. Kailangan nating mag-usap, mariin nitong sabi. Hindi tumanggi si Mang Delfin. Sumunod siya sa loob ng isang tahimik na silid malayo sa ingay ng sabungan. Sa loob, may ilang taong naghihintay, mga kilalang pangalan sa mundo ng sabong. Hindi na namin ito pwedeng balewalain, panimula ng isa. May nangyayari sa bawat laban ng manok mo. Hindi na ito normal, dagdag pa ng isa. May mga manok na hindi na nakakalaban pagkatapos harapin siya. Tumingin sila kay Mang Delfin, naghihintay ng sagot. Ngunit nanatili siyang tahimik. Sabihin mo sa amin ang totoo, sabi ng matandang lalaki sa dulo ng mesa. Ano ba talaga ang manok mo? Saglit na napapikit si Mang Delfin. Maraming beses na niyang tinanong ang sarili ang parehong tanong. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin siyang malinaw na sagot. Hindi ko rin alam, sa wakas ay sabi niya. Nagtinginan ang mga tao sa loob ng silid. Kung ganoon, sabi ng isa, mas lalong delikado. Tahimik na bumuntong hininga si Mang Delfin. Ano ang gusto ninyong mangyari? Tanong niya. Simple lang, sagot ng organizer. Hindi na pwedeng lumaban ang manok mo. Biglang tumahimik ang silid. Ang desisyong iyon ay tila inaasahan na, ngunit iba pa rin kapag narinig na mismo. At kung tumanggi ako? Tanong ni Mang Delfin. Diretsong tumingin sa kanya ang matandang lalaki. Hindi lamang ikaw ang maaapektuhan, sagot nito. Pati ang lahat ng nasa paligid mo. Hindi na sumagot si Mang Delfin dahil alam niyang totoo iyon. Paglabas niya ng silid, tila mas mabigat ang kanyang mga hakbang. Ang bawat desisyon ay may katumbas at ngayon malinaw na sa kanya kung gaano kabigat ang kanyang pinasok. Pagdating niya sa kanyang tinutuluyan, agad niyang nilapitan ang kulungan. Si Bertod ay naroon, tulad ng dati. Tahimik. Ngunit hindi na iyon ang parehong katahimikan. Ito ay katahimikan na tila may hinihintay. Matagal siyang tumayo sa harap nito. Hanggang dito na ba? Mahinang tanong niya. Hindi sumagot si Bertod. Ngunit sa mga mata nito, tila may apoy na patuloy na naglalagablab. At sa sandaling iyon, muling naalala ni Mang Delfin ang lahat ng nangyari. Ang bata, ang unang laban, ang mga babala, ang mga pagbagsak ng kalaban, at ang unti-unting pagbabago ng lahat sa kanyang paligid. Unti-unti niyang inilagay ang kanyang kamay sa kulungan. Isang tahimik na sandali, isang mabigat na desisyon. Sa labas, ang hangin ay biglang umihip, malakas, malamig, at tila may dalang pagbabago. At sa loob ng kulungan, si Bertod ay nanatiling nakatingin.
Hindi gumagalaw. Hindi umaalis. Parang alam na niya ang susunod na mangyayari. Sa gabing iyon, walang nakatulog ng maayos sa buong sabungan. Dahil sa kaibuturan ng bawat isa, may isang pakiramdam na hindi nila maipaliwanag. Na ang kwento ni Bertud ay hindi pa tapos. At ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Magdamag na hindi nakatulog si Mateo. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang nakita niyang mga bunga ng lansones. Mga bilugang tila nababalutan ng liwanag na sa bawat galaw ng araw ay kumikislap na parang ginto. Hindi niya maipaliwanag kung ito ba'y isang biyaya o isang sumpa. Maaga siyang bumangon kinabukasan. Hindi na siya naghintay pa ng liwanag ng araw. Dali-dali siyang nagtungo sa punong lansones, dala ang isang maliit na sisidlan. Sa kanyang paglapit, agad niyang nakita ang mga bunga. Nandoon pa rin ang kakaibang kinang. Hindi ito ilusyon, hindi ito panaginip. Dahan-dahan niyang inabot ang isang bunga. Kung ito man ay biyaya, sana'y hindi ito may kapalit, mahina niyang wika. Pinisil niya ang isa sa mga lansones at dahan-dahang binalatan. Sa kanyang pagtataka, ang loob nito ay katulad ng karaniwang lansones, maputi, makatas at mabango. Ngunit ang balat nito ay tila mas makapal at mas matibay kaysa karaniwan. Inilapit niya ito sa kanyang ilong at naamoy ang matamis nitong halimuyak. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, tinikman niya ito. Matamis. Mas matamis kaysa anumang prutas na kanyang natikman sa buong buhay niya. Napapikit siya sa sarap, ngunit kasabay nito ay may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. Bigla siyang napadilat. May naramdaman siyang presensya. Hindi siya nag-iisa. Mabilis siyang lumingon sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga ibon ang maririnig. Ngunit hindi siya mapakali. May nagmamasid, bulong niya. Sa kabila ng kanyang kaba, nagpasya siyang pitasin ang ilan sa mga bunga. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang sisidlan at dinala pa uwi. Pagdating sa kanilang kubo, agad siyang sinalubong ng kanyang asawa. Mateo, bakit ang aga mo? Tanong nito. Tahimik niyang inilapag ang sisidlan sa mesa. May kailangan kang makita, sabi niya. Lumapit ang kanyang asawa at napanganga sa kanyang nakita. Mga lansones, ngunit bakit parang ginto ang itsura, dugtong ni Mateo. Ngunit hindi ko alam kung ano talaga ang mga ito. Nagkatinginan silang mag-asawa. Sa kanilang mga mata ay mababa na agang halong tuwa at pangamba. Subukan natin itong ipagbili, mungkahi ng kanyang asawa. Baka ito na ang sagot sa ating mga problema. Hindi agad sumagot si Mateo. May kung anong bumubulong sa kanyang isipan, isang babala na hindi niya maipaliwanag. Ngunit nanaig ang kanilang pangangailangan. Kinahapunan, nagtungo si Mateo sa bayan dala ang ilan sa mga gintong lansones. Marami ang napahinto at napatingin sa kanya. Anong klasing prutas iyan? Yan. Tanong ng isang matandang lalaki. Lansones po, sagot ni Mateo. Hindi karaniwan ang itsura niyan, wika ng isa pa. May isang mangangalakal na lumapit at sinuri ang mga bunga. Kung ito man ay kakaibang uri ng lansones, handa akong bilhin ito, sabi nito. Magkano ang gusto mo? Hindi sanay si Mateo sa ganitong usapan, ngunit nagbigay siya ng halagang sa tingin niya ay makatarungan. Sa kanyang gulat, agad itong tinanggap ng mga ngalakal. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon,
Nakahawak si Mateo ng halagang hindi niya inaasahang kikitain sa isang araw lamang. Ngunit sa kanyang pag-uwi, hindi siya mapakali. Habang naglalakad siya sa madilim na daan pauwi, muli niyang naramdaman ang presensya. At sa pagkakataong ito, hindi na ito nagtatago. Sa ilalim ng isang puno, may isang maliit na nilalang na nakaupo. Isang duwende. Maliit ang katawan nito, may suot na kupas na kasuotan, at ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Napahinto si Mateo. Hindi siya makapagsalita. Ngunit ang duwende ang unang nagsalita. "Matagal kitang minamasdan, Mateo." Wika nito sa mababang tinig. Napalunok si Mateo. "Ikaw ba ang may kagagawa ng punong lansones?" Tanong niya. Ngumiti ang duwende, isang ngiting hindi madaling unawain kung ito ba'y mabuti o may itinatagong lihim. "Ang punong iyon ay hindi basta puno," sagot nito, "at ang mga bunga nito ay hindi lamang para sa sino mang makakakita. Kung gayon, bakit ito napunta sa akin?" Hindi agad sumagot ang duwende. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Mateo. "Dahil ikaw ang pinili," wika nito. "Pinili? Para saan?" "Tanging ang may malinis na puso ang maaaring mag-alaga ng punong iyon," paliwanag ng duwende. "Ngunit tandaan mo, ang bawat biyaya ay may kaakibat na pananagutan." Naramdaman ni Mateo ang bigat ng mga salitang iyon. "Ano ang ibig mong sabihin?" Napatingin ang duwende sa dala niyang sisidlan. "Ilan ang iyong pinili ngayong araw?" tanong nito. "Kaunti lamang," sagot ni Mateo, "upang maipagbili at may maipambili ng aming pangangailangan." Tumango ang duwende, ngunit ang ngiti nito ay nawala. "Mag-ingat ka, Mateo," wika nito. "Ang kasakiman ay dahan-dahang dumarating. At kapag ito'y nanaig, ang biyaya ay maaaring maging sumpa." Pagkasabi nito, bigla na lamang naglaho ang duwende. Para itong usok na tinangay ng hangin. Naiwang mag-isa si Mateo sa madilim na daan, hawak ang sisidlan ng gintong lansones at ang mga salitang bumabalot sa kanyang isipan. Sa kanyang pag-uwi, alam niyang nagbago na ang kanyang buhay. Ngunit hindi pa niya alam kung ang pagbabagong iyon ay magdadala sa kanya sa liwanag o sa kapahamakan. Mula nang makita ni Mateo ang duwende, hindi na nawala sa kanyang isipan ang mga salitang iniwan nito. Ang bawat biyaya ay may kaakibat na pananagutan. Sa mga sumunod na araw, patuloy na namunga ang punong lansones. At sa bawat paglipas ng umaga, mas lalo pang kumikislap ang mga bunga nito. Ang dati kakaibang tanawin ay unti-unti nang naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Ngunit kasabay ng pagdami ng bunga ay ang pagdami rin ng tukso. Sa bawat pagtingin niya sa puno, naiisip niya kung gaano kalaki ang maaari niyang kitain. Kung dati sapat na ang kaunting ani upang mabuhay, ngayon ay tila may pagkakataon siyang umangat sa buhay, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi pati na rin upang magkaroon ng mas maginhawang kinabukasan. "Mateo," wika ng kanyang asawa isang gabi, "kung patuloy tayong magkakaroon ng ganitong ani, maaari na tayong makabili ng mas malaking lupa. Hindi na tayo maghihirap." Tahimik na nakinig si Mateo. Alam niyang tama ang kanyang asawa. Ngunit sa kanyang puso, may isang bahagi na nag-aalinlangan. "Naalala mo ba ang sinabi ng duwende?" tanong niya. Bahagyang napakunot ang noo ng kanyang asawa. "Ang tungkol sa pananagutan?" Tumango si Mateo. "Baka may hangganan ang dapat nating kunin." Ngunit hindi agad sumang-ayon ang kanyang asawa. "Mateo, buong buhay tayong nagsikap.
Kung ito na ang pagkakataon na ibinigay sa atin, bakit hindi natin lubusin? Walang naisagot si Mateo. Sa gabing iyon, matagal siyang nakatulala sa kisame ng kanilang kubo. Ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa dati. Kinabukasan, nagpasya siyang mag-ani muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang kaunti ang kanyang kinuha. Isa-isa niyang pinitas ang mga gintong lansones at sa bawat bunga na kanyang inilalagay sa sisidlan, tila unti-unting nawawala ang kanyang pag-aalinlangan. Para ito sa pamilya ko, bulong niya. Wala akong ginagawang masama. Nang mapuno ang kanyang sisidlan, napansin niyang mas marami pa ring natitira sa puno. Ngunit hindi pa siya nakontento. Kumuha pa siya. Hanggang sa halos kalahati ng puno ang kanyang napitas. Sa kanyang pag-uwi, mabigat ang kanyang dala. Hindi lamang ang mga bunga, kundi pati na rin ang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa bahay, tuwang-tuwa ang kanyang asawa. "Mateo, ang dami nito!" masiglang sabi nito. Ngunit hindi ngumiti si Mateo. Sa halip, tahimik niyang inilapag ang sisidlan. "Parang may mali," wika niya. "Bakit naman?" tanong ng kanyang asawa. Hindi niya agad masagot. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may pakiramdam siyang tila may nabago. Hindi sa paligid, kundi sa loob niya. Kinahapunan, muli siyang nagtungo sa bayan upang ipagbili ang mga lansones. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang naging reaksyon ng mga tao. "Mas kumikislap ang mga bunga mo ngayon," sabi ng isang mamimili. "Para bang mas mahalaga ang mga ito. Mas mataas ang presyo na kanyang nakuha. Mas marami ang kanyang kinita." Ngunit sa kabila nito, hindi siya nakaramdam ng tuwa. Sa kanyang pag-uwi, napansin niyang tila mas madilim ang daan kaysa dati. At sa kanyang pagdaan sa punong kanyang nakita noong nakaraang gabi, naroon muli ang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakangiti. Nakatayo lamang ito, nakatingin kay Mateo. "Ilan ang iyong kinuha ngayon?" tanong nito. Hindi agad sumagot si Mateo. "Mas marami kaysa dati," sa wakas ay sabi niya. Tahimik ang duwende. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito. "Napansin mo ba ang pagbabago?" "Anong pagbabago?" tanong ni Mateo, bagamat alam niyang may tinutukoy ang duwende. "Sa iyong sarili," sagot nito. Napayuko si Mateo. "Ginawa ko lamang ito para sa aking pamilya." "Ganyan nagsisimula ang lahat," wika ng duwende. Sa isang mabuting layunin, na unti-unting nababalot ng kasakiman. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng mga salitang iyon. "Huwag mong kalimutan, Mateo," dagdag ng duwende. "Ang punong iyon ay nagbibigay, ngunit marunong din itong kumuha." Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngunit sa halip na sumagot, umatras ang duwende. At sa isang iglap, muli itong naglaho. Naiwang mag-isa si Mateo, hawak ang kanyang kinita. Ngunit pakiramdam niya ay may unti-unting nawawala sa kanya. Sa kanyang pag-uwi, napansin niyang kakaiba ang hangin sa paligid ng kanilang tahanan. At nang lumapit siya sa punong lansones, napahinto siya. Ang ilan sa mga sanga nito ay tila nanlalanta. Ang mga dahon ay hindi na kasing sigla tulad ng dati. At sa ilalim ng puno, may isang bungang nahulog. Hindi na ito kumikislap. Ito ay maitim. At tila nabubulok. Dahan-dahang napaatras si Mateo. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman ang takot. At doon niya napagtanto.
na ang kanyang ginawa ay may kapalit. Kinabukasan, hindi agad nagpunta si Mateo sa bukid. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kanilang kubo, pinagmamasdan ang malayong tanawin ng kanyang lupain. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit ang nakita niya kagabi, ang mga nanlulumong sanga, ang nahulog na bungang maitim, at ang malamig na babala ng duwende. Mateo, mahinang tawag ng kanyang asawa, hindi ka pa ba pupunta sa bukid? Hindi siya agad sumagot. Sa wakas, tumayo siya at huminga ng malalim. Kailangan kong makita ang puno, sabi niya. Mag-isa siyang naglakad papunta sa dulong bahagi ng kanyang lupain. Sa bawat hakbang niya, tila bumibigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung ano ang kanyang madadatnan, ngunit may takot siyang hindi niya matakasan. Pagdating niya sa punong lansones, agad niyang napansin ang pagbabago. Mas marami na ang nanlalantang dahon. May ilang sanga na tila natutuyo, at ang mga bunga, bagamat naroon pa rin, ay hindi nakasingkinang ng dati. Lumapit siya at hinawakan ang puno. Patawad, mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi, ngunit tila iyon ang kusang lumabas sa kanyang puso. Sa paanan ng puno, nakita niya ang ilang nahulog na bunga. Kinuha niya ang isa at sinuri. Hindi ito ginintuang tulad ng dati. Ito ay maputla. At nang buksan niya, ang loob nito ay hindi na sariwa, kundi tila nalantana. Napapikit si Mateo. Doon niya napagtanto na ang babala ng duwende ay hindi lamang mga salita. Ito ay katotohanan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, may narinig siyang mahinang tinig. Natuto ka na ba? Agad siyang napalingon. Naroon ang duwende, nakaupo sa isang mababang sanga ng puno. Ngunit ngayon, ang anyo nito ay tila mas seryoso at ang liwanag sa mga mata nito ay hindi na kasing banayad. Ito ba ang kapalit? Tanong ni Mateo. Tumango ang duwende. Ang punong ito ay hindi lamang nagbibigay ng yaman, wika nito. Ito ay salamin ng puso ng nag-aalaga. Napayuko si Mateo. Kung ano ang laman ng iyong kalooban, iyon ang ibinabalik ng puno. Kung gayon, ako ang may kasalanan, mahina niyang sabi. Hindi sumagot ang duwende. Sa halip, dahan-dahan itong bumaba mula sa sanga at lumapit sa kanya. Hindi pa huli ang lahat, wika nito. Ngunit kailangan mong maunawaan ang tunay na halaga ng biyayang ito. Paano ko ito maitatama? Tanong ni Mateo. Tumingin ang duwende sa puno. Huwag mong kunin ang higit sa iyong kailangan, sagot nito. At higit sa lahat, huwag mong hayaang ang iyong puso ay lamunin ng pagnanais. Tahimik na nakinig si Mateo. Sa kanyang dibdib, may kung anong unti-unting gumagaan, parang may liwanag na muling sumisilip sa kanyang kalooban. Ako'y magbabago, wika niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, biglang nagbago ang hangin sa paligid. Isang malamig na simoy ang dumaan. Napatingin ang duwende sa kalangitan. Hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito, Mateo, sabi nito. Nakunot ang noo ni Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, itinaas nito ang kanyang maliit na kamay at itinuro ang malayong bahagi ng lupain. May isang figurang nakatayo roon. Isang lalaki. Hindi pamilyar ang anyo nito, ngunit ang tindig ay tila may dalang kakaibang layunin. Mula ngayon, wika ng duwende, hindi lamang ang iyong sarili ang iyong haharapin. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Sino siya? Isang taong naghahanap ng parehong bagay na mayroon ka, sagot ng duwende.
Ngunit hindi tulad mo. Hindi siya titigil sa sapat lamang. Naramdaman ni Mateo ang muling pagbigat ng kanyang dibdib. Sa malayo, unti-unting lumalapit ang lalaki. At sa kanyang mga mata, mababanaag ang isang uri ng pagnanasa na hindi madaling mapawi. Napatingin si Mateo sa punong lansones. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang tunay na pagsubok ay hindi lamang ang labanan sa sarili, kundi pati na rin ang pagharap sa mga taong handang gawin ang lahat upang makuha ang kapangyarihang hindi nila nauunawaan. At sa kanyang harapan, nagsisimula pa lamang ang mas mabigat na hamon. Habang papalapit ang estrangherong lalaki, hindi maalis ni Mateo ang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang nito ay tila may dalang bigat, hindi lamang sa lupa, kundi sa hangin mismo na parang biglang naging mas malamig. Tahimik na nagmasid ang duwende mula sa tabi ng puno. "Humanda ka," mahinang sabi nito. Tumayo ng tuwid si Mateo, pilit pinatatatag ang sarili. Hindi niya alam kung sino ang lalaking iyon, ngunit malinaw sa kanya na hindi ito basta napadpad lamang sa kanyang lupain. Sa wakas, narating ng estranghero ang kanyang harapan. "Magandang araw," bati nito, ngunit ang tono ay malamig at tila sinusukat ang bawat salita. "Magandang araw," tugon ni Mateo, bagamat may pag-aalinlangan. Pinagmasdan ng lalaki ang paligid, ang lupa, ang mga pananim at sa huli, ang punong lansones. Nang makita nito ang puno, bahagya itong napangiti. "Iyan ba ang sinasabi nilang kakaibang puno?" tanong nito. Hindi agad sumagot si Mateo. "Sino ka?" tanong niya sa halip. "Ako si Don Emilio," sagot ng lalaki. Isang mangangalakal at isang taong marunong kumilala ng mahalagang bagay. Napansin ni Mateo ang paraan ng pagbigkas nito sa salitang mahalaga, tila may lalim at pagnanais na hindi maitatago. "Ano ang pakay mo rito?" diretso niyang tanong. Hindi agad sumagot si Don Emilio. Lumapit ito sa punong lansones at dahan-dahang hinawakan ng isa sa mga bunga. "Napakaganda," wika nito, "hindi pangkaraniwan." Biglang napansin ni Mateo na tila bahagyang kumupas ang kinang ng bungang hinawakan ng lalaki. Napakapit siya sa kanyang sarili. "Hindi ito para sa sinuman," sabi ni Mateo. "Ako ang nag-aalaga ng punong iyan." Napalingon si Don Emilio sa kanya. "At sa tingin mo ba sapat na yon?" tanong nito. Naramdaman ni Mateo ang kakaibang tensyon sa hangin. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngumiti si Don Emilio, isang ngiting hindi nagdadala ng kapanatagan. "Ang mga bagay na may halaga," wika nito, "ay hindi dapat manatili sa iisang tao lamang. Dapat itong gamitin, palaguin, at pakinabangan." "Pinapakinabangan ko ito para sa aking pamilya," sagot ni Mateo. "Hindi iyon ang tinutukoy ko," tugon ni Don Emilio. "Kung ako ang may-ari ng punong ito, mas marami ang makikinabang, mas marami ang makakaalam, mas marami ang kikita." Tahimik si Mateo. Sa kanyang isipan muling sumagi ang babala ng duwende. "Huwag mong hayaang ang iyong puso ay lamunin ng pagnanais." "Ano ang gusto mo?" tanong niya. Direktang tumingin si Don Emilio sa kanyang mga mata. "Bilhin ko ang punong iyan," sabi nito, "kasama ang lupa." Nanlaki ang mata ni Mateo. "Hindi maaari," agad niyang sagot. Naglakad si Don Emilio ng paikot, tila sinusuri ang bawat anggulo ng lugar. "Pag-isipan mong mabuti," wika nito. "Magbibigay ako ng halagang hindi mo kailanman makakamtan sa buong buhay mo." Hindi gumalaw si Mateo. Sa kanyang dibdib, may dalawang puwersang naglalaban, ang pangangailangan at ang takot.
Hindi ko ito ipagbibili, matatag niyang sabi. Tumigil si Don Emilio. Ang ngiti nito ay unti-unting nawala. Kung ganoon, malamig nitong tugon, marunong ka palang tumanggi. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos dahan-dahang tumalikod si Don Emilio. Ngunit tandaan mo, Mateo, sabi nito habang papalayo, ang mga bagay na may halaga ay hindi nananatiling nakatago habang buhay. At sa mga salitang iyon, naglakad ito palayo. Tahimik na nagmasid si Mateo hanggang sa tuluyang mawala ang lalaki sa kanyang paningin. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita ang duwende. Iyan ang sinasabi ko sa iyo, wika nito. Hindi siya titigil, sagot ni Mateo. Tumango ang duwende. Ang mga tulad niya ay hindi marunong makontento. Napatingin si Mateo sa punong lansones. Sa pagkakataong iyon, tila mas malinaw na sa kanya ang kanyang tungkulin. Hindi ko hahayaang mapunta ito sa maling kamay, wika niya. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, alam niyang hindi magiging madali ang kanyang haharapin. Sapagkat ang kalaban niya ngayon ay hindi lamang ang tukso sa kanyang puso, kundi isang taong handang gawin ang lahat upang makuha ang kapangyarihang hindi dapat mapasa kanya. At sa katahimikan ng hapon, ang punong lansones ay tila muling kumislap. Parang nagbababala o marahil ay naghahanda sa darating na unos. Mula nang umalis si Don Emilio, hindi na naging payapa ang isip ni Mateo. Sa bawat tunog ng hangin, sa bawat galaw ng dahon, tila may nagmamasid sa kanya. Ang dating tahimik na bukirin ay naging lugar ng pag-aalinlangan at pangamba. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa kanilang kubo, hindi siya makatulog. Ang kanyang asawa ay mahimbing na, ngunit siya ay nakatitig lamang sa kisame, iniisip ang mga nangyari. Hindi siya basta susuko, bulong niya sa sarili. At tila ba sumagot ang dilim. Sa labas, may narinig siyang mahinang kaluskos. Agad siyang bumangon. Tahimik siyang lumabas ng kubo, bit-bit ang isang lumang lampara. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa punong lansones. Sa bawat hakbang, mas lalong lumalakas ang kanyang kutob. Pagdating niya sa puno, napahinto siya. May mga bakas sa lupa. Hindi iyon sa kanya. May mga yapak, malalaki, mabigat, at tila bagong-bago pa. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. May pumunta rito, mahina niyang sabi. Bigla siyang napalingon nang marinig ang isang boses. Hindi ka nagkakamali. Mula sa likod ng puno, lumabas ang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, ang anyo nito ay tila mas seryoso at ang mga mata nito ay naglalaman ng matinding babala. Sinabi ko sa iyo, wika nito. Nagsimula na ang kanyang paghahanap. Sino ang mga kasama niya? Tanong ni Mateo. Hindi siya nag-iisa, sagot ng duwende. At hindi lamang siya ang may pagnanasa sa punong ito. Napakapit si Mateo sa hawakan ng lampara. Ano ang gagawin ko? Lumapit ang duwende sa puno at inilagay ang maliit nitong kamay sa katawan nito. Ang punong ito ay may sariling kapangyarihan, paliwanag nito. Ngunit hindi ito gagana kung ang nag-aalaga ay natatakot. Napatigil si Mateo. Hindi ako natatakot, sagot niya, bagamat alam niyang hindi iyon ganap na totoo. Tumingin ang duwende sa kanyang mga mata. Kung ganoon, patunayan mo. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng puno ay kumaluskos ng sabay-sabay at ang mga bunga ay tila kumikislap sa dilim. Hindi na tulad ng dati na banayad, kundi mas matindi, halos nakakasilaw.
Makinig ka, sabi ng duwende. May 3 bagay kang dapat tandaan. Tahimik na nakinig si Mateo. Una, wika nito. Huwag mong hahayaang mapasakamay ng iba ang bunga ng punong ito nang walang pahintulot ng iyong puso. Pangalawa, huwag mong kukunin ang higit sa iyong kailangan, lalo na sa mga panahong ikaw ay natatakot. At pangatlo, sandaling tumigil ang duwende, huwag mong kalilimutan kung sino ka bago dumating ang biyayang ito. Malalim ang mga salitang iyon. At sa bawat isa, tila may tumatagos sa kalooban ni Mateo. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang may kumaluskos mula sa likod ng mga punong kahoy. Pareho silang napalingon. May mga aninong gumagalaw sa dilim. Hindi isa, hindi dalawa, marami. Dumating na sila, bulong ng duwende. Naramdaman ni Mateo ang panlalamig ng kanyang katawan. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang ilang lalaki, may dalang mga sako at kagamitan, at ang kanilang mga mata ay puno ng iisang bagay. Pagnanasa. Sa gitna nila, dahan-dahang lumitaw si Don Emilio. Magandang gabi, Mateo. Malamig nitong bati. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip tumayo siya sa harap ng punong lansones. Tila isang bantay na handang ipagtanggol ang kanyang lupain. Hindi ko kayo pinahintulutan, matigas niyang sabi. Ngumiti si Don Emilio. May mga bagay na hindi na nangangailangan ng pahintulot, tugon nito. Sa likod ni Mateo, naramdaman niya ang kakaibang init mula sa punong lansones. Parang ito ay tumutugon sa sitwasyon. Parang ito ay buhay. Subukan mong pigilan kami, hamon ni Don Emilio. Isang hakbang ang ginawa ng mga tauhan nito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang buong paligid. Ang mga bunga ng lansones ay nagningning ng sabay-sabay at ang hangin ay tila umaling-awngaw sa isang puwersang hindi maipaliwanag. Napaatras ang mga lalaki. Ano ito? Sigaw ng isa. Tahimik na nakatayo si Mateo, ngunit sa kanyang dibdib ay may kakaibang lakas na unti-unting umuusbong. Sa kanyang tabi, ang duwende ay nakatingin sa kanya. Ngayon, Mateo, wika nito, ito ang iyong tunay na pagsubok. Sa harap ng panganib, sa gitna ng tukso at takot, kailangan niyang piliin kung sino siya. At sa ilalim ng kumikislap na punong lansones, nagsimula ang isang labanan. Hindi lamang para sa kayamanan, kundi para sa kaluluwa. Ang liwanag mula sa punong lansones ay nagbigay ng kakaibang katahimikan sa gitna ng tensyon. Ang mga tauhan ni Don Emilio ay napaatras, natatakot sa hindi nila maunawaan. Ngunit si Don Emilio ay nanatiling matatag. Panlilin lang lamang iyan, malamig niyang sabi. Isang ilusyon upang takutin ng mahihina. Ngunit kahit siya ay bahagyang napaatras, bagamat pilit niyang itinatago. Sa gitna ng liwanag, nakatayo si Mateo. Hindi gumagalaw, ngunit ramdam ang tibay ng kanyang loob. Sa kanyang dibdib, ang takot ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nangingibabaw. Sa halip, may panibagong lakas na umuusbong. Hindi ninyo ito makukuha, mariin niyang sabi. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Don Emilio. Kunin ninyo ang bunga, utos ni Don Emilio. Isang lalaki ang sumugod papalapit sa puno. Ngunit sa sandaling iyon, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga sanga ng puno ay gumalaw, at ang mga dahon ay kumaluskos na tila may sariling wika. Ang mga bunga ay nagliwanag ng mas matindi. Nang subukang abutin ng lalaki ang isang lansones, bigla itong napaatras, parang may puwersang tumulak sa kanya. Ano ito?
Sigaw niya, hawak ang kanyang kamay. Hindi na nakagalaw ang iba. Hindi ito karaniwang puno, bulong ng isa. Sa tabi ni Mateo, ang duwende ay nakatingin lamang, tahimik, ngunit may bakas ng pagsang-ayon sa kanyang mga mata. Pinili ka nito, mahinang sabi ng duwende, at ngayon tinatanggap ka na nito. Hindi lubos na nauunawaan ni Mateo ang nangyayari, ngunit nararamdaman niya ang koneksyon sa punong lansones, parang may ugnayan sa pagitan ng kanyang puso at ng bawat sanga nito. Umalis kayo, sabi niya, mas matatag na ngayon ang kanyang tinig. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Don Emilio. Hindi pa tapos ito, wika nito. Hindi ako matatakot sa isang magsasaka at sa kanyang mga kwento. Lumapit siya sa puno. Sa pagkakataong ito, siya mismo ang nagtangka pumitas ng bunga. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang liwanag na biglang sumiklab. Ngunit nang hawakan niya ang isang lansones, bigla siyang napaatras. Ang kanyang mukha ay napuno ng gulat. Ano? Ito? Mahina niyang sabi. Sa kanyang kamay, ang dating kumikislap na bunga ay unti-unting naging maputla, hanggang sa ito'y tuluyang naging maitim at nabulok. Napabitaw siya rito. Napatingin siya kay Mateo. Anong ginawa mo? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Umiling si Mateo. Wala, sagot niya. Hindi ito akin para baguhin. Sa likod niya, nagsalita ang duwende. Ang punong ito ay hindi sumusunod sa pagnanasa, wika nito. Ito ay tumutugon sa puso. Tahimik ang lahat. Unti-unting umatras ang mga tauhan ni Don Emilio. Sa kanilang mga mata, mababanaag ang takot. Hindi lamang sa punong lansones, kundi sa kapangyarihang hindi nila kayang kontrolin. Ngunit si Don Emilio ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Hindi pa ito ang katapusan, malamig niyang sabi. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod. Umalis tayo, utos niya sa kanyang mga tauhan. Isa-isa silang naglakad palayo hanggang sa tuluyang lamunin ng dilim ang kanilang mga anyo. Naiwan si Mateo sa ilalim ng punong lansones. Unti-unting humupa ang liwanag. Bumalik sa katahimikan ang paligid. Napabuntong hininga si Mateo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nalampasan niya ang isang pagsubok. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang huli. Maganda ang ginawa mo, sabi ng duwende. Napatingin si Mateo dito. Ngunit tandaan mo, dagdag nito, ang mga tulad niya ay hindi basta sumusuko. Tumango si Mateo. Handa akong harapin ang kahit ano, sagot niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang pisikal. Ito ay laban sa tukso, sa takot, at sa sariling kahinaan. At sa ilalim ng punong lansones, habang ang huling liwanag ng gabi ay unti-unting nawawala, nagsimula ang isang mas malalim na paglalakbay. Ang pag-unawa sa tunay na halaga ng biyaya. Sumunod na umaga, ang sikat ng araw ay tila mas banayad kaysa karaniwan. Ang hangin ay malamig at ang buong bukirin ay tila nagbabalik sa dati nitong katahimikan. Ngunit para kay Mateo, wala nang babalik sa dati. Maaga siyang nagtungo sa punong lansones. Sa kanyang paglapit, napansin niyang ang puno ay tila unti-unting bumabalik sa sigla. Ang mga dahon na kahapon ay nanlalanta ay muli nang nagkaroon ng buhay. Ang mga bunga ay naroon pa rin, hindi kasing kinang ng unang araw. Ngunit malinaw na hindi na rin sila nalalanta. Huminto siya sa harap ng puno. Ano ka ba talaga?
Tanong niya, hindi umaasang may sasagot. Ngunit tulad ng mga nakaraang araw, hindi siya nagkamali. Isang biyaya at isang pagsubok, sagot ng pamilyar na tinig. Lumitaw ang duwende mula sa likod ng puno. Ngunit ngayon, ang anyo nito ay tila mas malinaw. Parang hindi na ito ganap na bahagi ng dilim. Ang mga mata nito ay hindi na lamang kumikislap, kundi tila naglalaman ng isang matandang karunungan. Hindi lamang ito basta puno, hindi ba? Tanong ni Mateo. Umiling ang duwende. Ang punong ito ay matagal nang umiiral bago pa man dumating ang iyong mga ninuno, paliwanag nito. Ito ay tinatawag na punong buhay ng ginto. Tahimik na nakinig si Mateo. Ang bawat bunga nito, dagdag ng duwende, ay sumasalamin sa kaluluwa ng nag-aalaga. Kung ang puso ay malinis, ang bunga ay nagiging kayamanan. Ngunit kung ito ay nadungisan ng pagnanasa, ang bunga ay nagiging kapahamakan. Naalala ni Mateo ang mga nabulok na lansones. Kung ganoon, hindi pala ito basta kayamanan, sabi niya. Hindi kailanman, sagot ng duwende. Ito ay isang pagsubok kung paano mo hahawakan ang biyayang ipinagkaloob sa iyo. Napatingin si Mateo sa kanyang mga kamay. Hindi ako perpekto, wika niya. Nagkamali ako. Lahat ay nagkakamali, tugon ng duwende, ngunit hindi lahat ay natututo. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkaraan, muling nagsalita si Mateo. Bakit ako? Tanong niya. Bakit sa akin ito napunta? Tumingin ang duwende sa puno. Hindi ikaw ang pumili sa puno, sabi nito. Ang puno ang pumili sa iyo. Napaisip si Mateo. Sa lahat ng taon na siya ay nagsikap, sa lahat ng paghihirap na kanyang pinagdaanan, hindi niya inakala na may ganitong uri ng biyaya ang darating sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, nauunawaan na niya na hindi ito gantimpala. Ito ay isang tungkulin. Ano ang mangyayari kung mabigo ako? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, tumingin ito sa malayo, sa direksyon kung saan huling nakita si Don Emilio. Kung mabigo ka, sa wakas ay sabi nito, ang punong ito ay mawawala. At ang kapangyarihan nito ay maaaring mapunta sa maling kamay. Nanlamig si Mateo. At kung mangyari iyon, magdudulot ito ng kapahamakan, hindi lamang sa iyo, kundi sa marami. Tahimik na napayuko si Mateo. Sa sandaling iyon, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang responsibilidad. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may narinig silang isang pamilyar na tunog. Ang yabag ng mga paa. Pareho silang napalingon. Sa gilid ng kanyang lupain, may isang batang lalaki na nakatayo. Payat, marumi ang kasuotan at tila gutom. Po, mahina nitong tawag. Pwede po bang makahingi ng pagkain? Napatingin si Mateo sa duwende. Tahimik lamang itong nagmasid. Muling tumingin si Mateo sa bata. Sa kanyang likod, naroon ang punong lansones, punong may kakayahang magbigay ng kayamanan. Ngunit sa kanyang harapan, naroon ang isang batang nangangailangan. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno. Kumuha siya ng isang bunga. Sandali siyang nag-alinlangan. Naalala niya ang lahat ng babala. Ngunit sa pagkakataong iyon, malinaw ang kanyang puso. Lumapit siya sa bata at iniabot ang lansones. Kain ka, sabi niya. Nagulat ang bata, ngunit agad nitong tinanggap ang prutas. Salamat po, sabi nito, sabay kagat. Sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari.
Ang lansones ay hindi kumislap. Hindi ito naging ginto. Ngunit ang mukha ng bata ay napuno ng ngiti. Isang ngiting hindi matutumbasan ng anumang kayamanan. Napatingin si Mateo sa duwende. At sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti ng tunay. Iyan ang lihim, wika nito. Hindi lahat ng kayamanan ay sinusukat sa kinang. Sa ilalim ng punong lansones, may isang bagay na nagbago. Hindi sa puno, kundi sa puso ni Mateo. At sa malayo, hindi niya alam na may mga matang nagmamasid muli. Naghihintay ng tamang sandali upang muling kumilos. Lumipas ilang araw na tila payapa. Mas naging maingat si Mateo sa kanyang pag-aalaga sa punong lansones. Hindi na siya kumukuha ng higit sa kanyang kailangan. Sa halip, mas pinili niyang gamitin ang mga bunga nito sa tamang paraan para sa kanyang pamilya at sa mga tunay na nangangailangan. Ang batang kanyang tinulungan ay paminsan-minsan ang bumabalik, hindi na upang humingi, kundi upang tumulong sa bukirin. Sa simpleng paraan, ang dating tahimik na lupain ay napuno ng bagong sigla. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi nawala ang pakiramdam ni Mateo na may paparating. Isang hapon, habang siya ay nagdidilig, napansin niyang kakaiba ang galaw ng hangin. Walang ibong umaawit. Ang mga dahon ay tila hindi gumagalaw. Tahimik. Masyadong tahimik. Napahinto siya. At doon niya naramdaman. May nagbabantang pagbabago. Mula sa di kalayuan, may dahan-dahang lumitaw na figura. Hindi ito bago sa kanyang paningin. Si Don Emilio. Ngunit ngayon, may kakaiba sa kanyang anyo. Hindi na lamang ito isang mangangalakal. Ang kanyang mga mata ay tila mas madilim at ang kanyang presensya ay may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Sa kanyang likuran, may dalawa siyang kasamang lalaki. Ngunit ang kanilang mga kilos ay tila walang buhay, parang mga aninong sumusunod lamang sa utos. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang timba. "Bumalik ka," sabi niya. Tumigil si Don Emilio sa ilang hakbang mula sa kanya. "At hindi na ako aalis nang walang dala," malamig nitong tugon. Mula sa likod ng puno, lumitaw ang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, ang anyo nito ay hindi na lamang seryoso. Ito ay tila handa sa laban. "Hindi mo pa rin nauunawaan," wika ng duwende. Ngumiti si Don Emilio. "Sa kabaligtaran," sagot nito, "mas nauunawaan ko na ngayon." Itinaas niya ang kanyang kamay. At sa sandaling iyon, biglang nagdilim ang paligid. Ang sikat ng araw ay tila natakpan ng isang anino. Ang hangin ay naging malamig. "Ano ang ginagawa mo?" sigaw ni Mateo. Ngunit hindi sumagot si Don Emilio. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa punong lansones. Sa bawat hakbang niya, tila humihina ang liwanag ng mga bunga. Ang kapangyarihang ito, wika niya, ay hindi dapat manatili sa isang taong walang kakayahang gamitin ito ng lubos. Hindi ito kapangyarihan na inaangkin, mariing sagot ng duwende. Ito ay ipinagkakatiwala. Tumawa si Don Emilio. "Ang tiwala ay para sa mahihina," wika niya. Bigla niyang inilabas ang isang maliit na sisidlan mula sa kanyang kasuotan. Isang bagay na tila gawa sa itim na bato, may kakaibang ukit na hindi pangkaraniwan. Naramdaman ng duwende ang panganib. "Mateo, mag-ingat," sigaw nito. Ngunit huli na. Binuksan ni Don Emilio ang sisidlan. Mula rito lumabas ang tila usok, madilim, mabigat, at parang may sariling buhay. Agad itong kumalat sa paligid ng punong lansones. Ang mga dahon ay nagsimulang manginig.
Ang mga bunga ay unti-unting nawalan ng kinang. Hindi! Sigaw ni Mateo. Tumakbo siya papalapit sa puno, ngunit tila may puwersang pumipigil sa kanya. Pinipilit mong kontrolin ang bagay na hindi mo nauunawaan, sigaw ng duwende kay Don Emilio. Ngunit hindi ito nakinig. Kung hindi ito susunod sa akin, malamig nitong sabi, sisiguraduhin kong wala nang makikinabang dito. Sa sandaling iyon, ang madilim na usok ay tuluyang bumalot sa puno. Ang dating kumikislap na lansones ay naging mapurol. Ang mga sanga ay tila unti-unting namamatay. Napaluhod si Mateo. Hindi ito maaaring mangyari. Bulong niya. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang maliit na liwanag ang nanatili. Isang bunga. Nag-iisa. Ito ay mahina ang kinang, ngunit hindi pa tuluyang nawawala. Napansin ito ng duwende. Mateo! Sigaw nito. May natitira pa! Napatingin si Mateo. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang huling kumikislap na lansones. At sa sandaling iyon, naunawaan niya na hindi pa tapos ang lahat. Ngunit ang susunod niyang gagawin ang magtatakda. Kung ang liwanag ay mananatili o tuluyang mawawala. Sa gitna ng makapal na dilim na bumalot sa punong lansones, ang nag-iisang kumikislap na bunga ay tila isang munting pag-asa, mahina, ngunit matatag. Nakatitig si Mateo rito habang ang malamig na hangin ay patuloy na umiikot sa paligid. Ang madilim na usok na inilabas ni Don Emilio ay tila may sariling buhay, patuloy na sinasakal ang puno, unti-unting inaagaw ang liwanag nito. Mateo, muling sigaw ng duwende. Huwag mong hayaan na mawala iyon. Ngunit hindi agad makagalaw si Mateo. Sa kanyang dibdib, naglalaban ang takot at pag-asa. Ano ang gagawin ko? Tanong niya, halos mawalan ng lakas. Lumapit ang duwende, bagamat hirap din itong kumilos sa gitna ng dilim. Hindi sapat ang lakas, wika nito. Ang punong ito ay hindi tumutugon sa puwersa, kundi sa puso. Napapikit si Mateo. Sa sandaling iyon, naalala niya ang lahat. Ang kanyang simpleng buhay bago dumating ang punong ito, ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang pagnanais na umangat, ang batang kanyang tinulungan, at ang mga babala ng duwende. Unti-unting luminaw ang kanyang isipan. Hindi ko kailangang angkinin ito, bulong niya. Kailangan ko lamang itong pangalagaan. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa harap niya, si Don Emilio ay patuloy na nakatayo. Pinagmamasdan ang unti-unting paghina ng puno. Tapos na ito, malamig nitong sabi. Ngunit hindi sumang-ayon si Mateo. Tumayo siya. Sa kabila ng bigat ng hangin, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa punong lansones. Mateo, delikado, sigaw ng duwende. Ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat hakbang, tila may pumipigil sa kanya. Parang ang mismong dilim ay ayaw siyang palapitin. Ngunit hindi siya umatras. Hindi ito para sa akin, mariin niyang sabi. At lalong hindi para sa iyo. Napatingin si Don Emilio sa kanya. Kung ganoon, hayaan mong mamatay ito, tugon nito. Ngunit hindi na siya pinansin ni Mateo. Sa halip, itinuon niya ang kanyang pansin sa huling kumikislap na bunga. Dahan-dahan niyang inabot ito. Sa sandaling hinawakan niya ang lansones, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan, hindi masakit, kundi banayad at malinaw. Parang may tinig na nagsasalita sa kanyang puso. Ano ang iyong pipiliin? Napapikit si Mateo. At sa pagkakataong ito,
Mahina niyang wika, pipiliin ko ang tama. Sa halip na kunin ang bunga para sa sarili, inilapit niya ito sa puno. At sa kanyang puso, walang pagnanasa, kundi pagnanais na ibalik ang balanse. Sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag. Hindi tulad ng dati na marahas at nakakasilaw, kundi isang malinis at payapang liwanag na unti-unting kumalat mula sa bunga. Ang madilim na usok ay nagsimulang umurong. Ang mga sanga ng puno ay muling gumalaw. Ang mga dahon ay unti-unting nagbalik sa kanilang sigla. Hindi maaari, bulong ni Don Emilio. Ngunit huli na ang lahat. Ang liwanag ay patuloy na lumakas, at ang madilim na sisidlan na hawak niya ay biglang nagbitak. Mula rito, lumabas ang natitirang usok, ngunit sa halip na lumakas, ito ay tila nilamon ng liwanag. Napaatras si Don Emilio. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat, at sa unang pagkakataon, takot. Hindi ito matatapos dito. Mahina niyang sabi, ngunit ang kanyang tinig ay wala ng dating lakas. Unti-unti siyang umatras, kasama ang kanyang mga tauhan, hanggang sa tuluyang mawala sa dilim. Naiwan si Mateo sa ilalim ng punong lansones. Tahimik. Payapa. Ang puno ay muling nabuhay, ngunit hindi na ito kasingkinang tulad ng dati. Sa halip, ang liwanag nito ay banayad na lamang. Parang isang paalala, hindi isang tukso. Lumapit ang duwende. Sa pagkakataong ito, ang mukha nito ay may bakas ng galak. Nalampasan mo ang pinakamabigat na pagsubok, wika nito. Napatingin si Mateo sa puno. Hindi ko ito nagawa mag-isa, sagot niya. Ngunit pinili mo ang tama, tugon ng duwende. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkaraan, muling nagsalita ang duwende. Simula ngayon, ang punong ito ay hindi na magiging tulad ng dati. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo. Mananatili ito, paliwanag ng duwende. Ngunit ang tunay nitong kapangyarihan ay hindi na makikita sa kinang ng ginto, kundi sa kabutihang na ibabahagi nito. Napangiti si Mateo. Sa wakas, nauunawaan na niya. Hindi ang kayamanan ang mahalaga, kundi kung paano ito ginagamit. At sa ilalim ng punong lansones, nagsimula ang isang bagong yugto. Hindi ng kasakiman, kundi ng kabutihan. Sa katahimikan ng bukirin, habang ang araw ay muling sumisikat, ang punong lansones ay nanatiling matatag, isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa puso ng taong marunong magpahalaga. Wakas.